Jinggoy may warrant sa plunder case pero sumigaw ng due process, hindi ito pag-iwas sa batas. Ayon sa dokumentong lumabas mula sa Sandigan Bayan 5th Division, may warrant of arrest na kaugnay ng kaso plunder under RA 7080 laban kay Senator Jose Jinggoy Estrada at iba pang akusado. Nakasaad sa dokumento ang case number ESB 26CRM006, People of the Philippines versus Senator Jose Jinggoy P. Estrada et al. Nakalagay rin sa warrant ang kautusan sa mga autoridad na arestuhin ang mga nakapangalan sa dokumento, kabilang sina Jose Jinggoy Ejercito Estrada, Manuel Manligas Bunuan, Denril Cesar Sanchez Cortuna, Manny Bumagat Bulusan, at Arturo Lombres Gonzales Jr. Mabigat ang nakalagay sa dokumento, no bail, at ang petsa ng warrant, June 1, 2026. Pero bago pa man tuluyang umusad ang hakbang na ito, naglabas ng opisyal na pahayag si Senator Jinggoy Estrada at iginiit na dapat munang tingnan ng Sandigan Bayan ang mga inihaing mosyon ng kanyang kampo. Ayon kay Estrada, hindi raw ito pag-iwas sa batas. Aniya, hindi ito pag-iwas sa pananagutan sa batas, kundi pagdindig sa aking karapatan sa due process at sa pagkakataong maihain at maiparinig ang aking panig sa tamang paraan. Dagdag pa niya, buo raw ang kanyang loob na harapin ang kaso at patunayan na walang katotohanan ng mga ibinibintang laban sa kanya. Samantala, may tanong ngayon ng ilan. Bakit si Jinggoy lang ang mabigat na napupuna habang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na mismong lumutang sa usapin ng flood control scandal ay tila kailangan ding masusing himayin. Ayon sa legal opinion ni Attorney Anthony Lodalvi Vista, kung marami sa mga alegasyon ay nanggagaling mismo kay Bernardo, dapat hindi lang ang mga taong kanyang tinuturo ang imbestigahan. Dapat si Bernardo rin mismo. Punto ni Vista, kung alam ni Bernardo ang projects, contractors, budget insertions, commissions at mga personalidad na sangkot umano, kailangang ipaliwanag niya ng detalyado kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. Kung may sinasabi siyang project insertion, ilabas ang project, halaga, petsa at sino ang konektado. Kung may sinasabi siyang komisyon, ilahad ang porsyento, halaga, lugar, petsa at kung sino ang sangkot. Kung may sinasabi siyang nagbalita ng pera, ipaliwanag kung nakita ba niya mismo, kasama pa siya, o narinig lang niya sa iba. Sa madaling sabi, ang punto ni Vista, kung si Bernardo ang pinagmumula ng maraming akusasyon, siya rin ang dapat unang salain, tanungin at busisiin line by line. Dahil sa ganitong kaso, hindi sapat ang pangalan dropping. Hindi sapat ang broad statement. Ang kailangan, ebidensya, detalye, at harapang pagtatanong sa ilalim ng panunungka. Nagmamadali ata masyado ang Malacanang? Hindi pa man nagsisimula ang sesyon sa Senado, napansin na agad ang presensya ng ilang tauhan ng CIDG sa loob ng Senate premises matapos lumabas ang warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada. Dahil dito, muling nabuhay ang usapin tungkol sa respeto sa Senado bilang isang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan. Sa naging talakayan, ipinaalala ni Senate President Alan Peter Cayetano ang isang makasaysayang pangyayari noong 1990 sa panahon ni dating Senate President Jovito Salonga. Noon, nang may warrant laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, hindi pinayagan ni Salonga na arestuhin ito sa loob ng Senado. Hindi dahil may espesyal na pagtrato, kundi dahil sa paniniwalang ang Senado ay co-equal branch of government na may sariling dignidad. Pinayagan noon si Enrile na mag-privilege speech bago siya sumuko. Kaya ngayon, marami ang nagtatanong kung bakit tila atat ang aksyon. Dagdag pa riyan, kumalat ang video kung saan makikitang may mainit na palitan kay John Vic Remulla at Cayetano sa loob ng Senado. Samantala, inihayag ni Estrada na inalok siyang talikuran ng majority kapalit ng pagbasura ng kaso. Isang alok na tinanggihan niya. Iginigit niyang mananatili siya sa majority at hindi magpapadala sa panggigipit. Dagdag pa niya, ang nakataya ay ang kalayaan ng Senado. Hindi na pinangalanan ng mga nasa likod, pero abangan daw ang susunod na kabanata. Iginigit niyang mas nanaig ang kanyang paninindigan na manadili sa hanay ng kanyang mga kasamahan sa majority bloc. Kasabay nito, muling tiniyak ni Estrada ang kanyang suporta sa liderado ni Senate President Alan Peter Cayetano. Malinaw rin niyang sinabi na hindi siya magpapadala sa anumang uri ng panggigipit, pananakot o political maneuvering upang baguhin ang kanyang posisyon. Ayon pa sa senador, higit sa kanyang personal na sitwasyon ang nakataya sa usaping ito. Para sa kanya, ang tunay na issue ay ang kalayaan at kasarinlan ng Senado bilang institusyon. Nang tanungin kung sino ang nasa likod ng umano'y mga alok,
hindi siya nagbigay ng pangalan. Sa halip, isang maikling pahayag lamang ang kanyang iniwan. Aniya, kung nais malaman ng publiko kung sino ang mga ito, abangan na lamang ang susunod na kabanata. Kasunod ng kanyang pahayag, umani naman ng iba't ibang reaksyon ang senador mula sa ilang personalidad. Ayon kay Kifi Chu, grabe si Jinggoy. Makulong na lang, di talaga bumigay. Samantala, ayon naman kay dating Commissioner Rowena Guanzon, ang tigas ni Jinggoy, di bumigay. Dagdag pa niya, 11-11 ang Senado. Wala silang mapapasan yan kung boboto according to block. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon o karagdagang detalye kung sino ang mga taong tinutukoy ni Estrada sa kanyang alegasyon. Ngunit habang dumarami ang mga tanong, marami rin ang naghihintay kung ano nga ba ang tinutukoy niyang susunod na kabanata.